Hello, hello, hello. Magandang gabi sa inyong lahat. Yan. Tulog na po ba ang lahat? Halikayo't samahan ako. At tayo magkwentuhan bago tayo matulog para naman maging maganda ang ating mga tulog-tulog, o di ba yan? So, samahan niyo po ako na nakunin ang ganang matulog. Yan. Tara, halikayo dito. Yan. So, diba? Andyan na agad-agad ang aking, andaying partner na si Sir Enrique Cañete. Shout out, Sir Enrique Cañete. At saka, kay Sir Ambo TV Vlog Cañete, shout out sa inyong dalawa. Of course, to my undying lover, Slow Connection. O, diba? Ayan. So, ano naman ang nangyari dito? Nakakaloka ang Earth. Ayan, so magandang gabi sa inyo dyan sa Cavite at sa lahat ng parte ng buong mundo. Shout out sa inyong lahat. At yan, nandyan po si Sir Rosario Ginakaran. Hello, 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 Sir Rosario Ginakaran. Shout out po sa'yo. At sa iyong anak na si, nung pangalan ng anak mo? Yan, nakalimutan ko na yung pangalan ng anak mo. Yan, shout out po sa baby mo. At sa misis niyo po. Ayan, shout out sa lahat ng tao dyan sa Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao, especially sa NCR, of course, sa Cordillera. Ayan, sa Baguio City. Ayan. Sa Davao, sa sa Leyte. Ayan. At saka sa, Cebu. Yun. Diba? So, sana po ay yung mga gising, makiramay dito. Makiramay. Yan, makisali dito. At, kwentuhan ng bonggang-bongga sa akin at kay Sir Enrique Cañete. So, without further ado, at para makarami ng daldal, aakyat ko na ang aking mahal na live stream partner. Okay, are you ready, partner? Ready na ba ang partner kong si Enrique Cañete? Ayun. Oh, di ba bonggang-bongga? Hello, partner. Can you fix your camera, please? Oh. Hahoy, ang sakit. Alisin mo na lang yung headset mo, Sir Enrique. Alisin mo, ang sakit. Yan. Okay na ba? Okay na. Kumusta? Ayan. Andito na naman po ang ating kalaban na si Slow Connection. Pasensya na po lahat. Ako din. Sabi ni Sir Rosario, kumusta po kayo, ma'am? Ayan, okay lang po, sir. Ito, bilog na bilog ang ating kamukhaan. Bilog na bilog ang ating kamukhaan, parang bola-bola ng buwan. Yan. Ayun. So, kumusta, Sir Enrique? Ano pong balita sa'yo? Maulan dito sa Pilipinas, ma'am. Lalo na dito sa Cavite. Wow. Malakas ang ulan dito. Hindi ko alam sa mga kalakip lugar ng buong Metro Manila. Pero pagkakaalam ko, abot sa kanila ang ulan kaganina.
Mula kagabi, Ay, ganun. napakalakas. Kaya sana paalala po sa mga sa mga nakatira diyan sa mga tabing baybayin at tabing mga ilog-ilog diyan, sa mga gilid-gilid ng mga bangin. At kayo po mag-ingat-ingat diyan dahil tag-ulan na. Iwasan po natin magkaroon po ng disgrasya yan sa bawat isa. Nag-iisa lang po yung buhay natin, kailangan natin ingatan at lalo na ang ating mga pamilya at anak. Na ang signal mo, Sir Enrique. Mahina ang signal mo. Mahina, nagtsatsapi ba ako? Anong nangyari sa aking kabibigan? Tsapi ba ako? Medyo ano ba yan? So, siguro naninibago lang si boss dahil ngayon muli nagsama si Ila Enrique dahil nung mga nagdaang araw ay si Ambo TV vlog po ang nakakasama ng partner ko, kaya medyo hindi siya pwedeng umakyat si Ambo TV vlog dito sa live mo gawa nung hindi siya nakakita ng mga comment dito, kaya tayo ganun ba? Basahin lahat dito. So yan, so kumusta naman ang araw mo, Sir Enrique? Dito napakainit pa rin. So, pagpasensyahan mo na kung nakaganto na naman ako. Pero hindi naman, di ba? Okay lang naman, di ba? Kasi talaga, mainit. Hindi ako nagbibiro. Ayan. Kapag binuksan ko naman yung aircon, is hindi, ang ingay naman. O, di ba? So, yan. Wag na lang buksan. So, shout out pa rin kay Sir Rosario Ginakaran and family, of course sa kanyang anak, kay Sir Enrique na dalawa at kay Ambo TV vlog kanina. Ayan, so shout out sa iyo, partner. Yan. So hindi tayo nakapag-live kaninang kasi busy akong nagplancha at syempre, alam mo na. Okay. So, yung mga ilog-ilog sa amin dito, bumabaha kanina mula pa kagabi. Excuse me. Tapos naman nagabahay ang dyan? Nakakatakot naman. Kaya nga sinasabi ko, kung kayo po ay nasa tabing ilog nakatira, tabing bundok, bangin, tabing baybayin, kayo po ay mag-ingat at maigi na lang siguro kayo lumayo muna kasi tag-ulan. Iwasan po natin yung magkaroon ng problema. So, kaganina din dito sa amin, napakainit. Bago kami inabot ng ulan, so ang init muna, wala pang hangin. Kaya medyo, hindi maganda ang panahon. Sobrang init, tapos biglang uulan. Walang hangin. So, ikaw, partner, kumusta pala ang buhay mo nung nag-aang araw mula kahapon hanggang kahapon? At ayun, ang buhay ko ay ganito pa rin, tagasod ng problema ng may problema. So, yan pa man ang nangyari sa buhay. Umiyak ka ba, Sir Enrique? O ano? Na? Umiyak ka ba? Umiyak ka ba? Parang nabugto ata ang mata mo. May iniyakan ka? Sana all, may iniiyakan. Di ba natulog nga akong ganina. Tapos hindi nga maayos ang tulog ko gawa nung iingay ng yero pag umuulan. Kaya parang nabangon ako. Tapos nabangon, wala na. Yun lang yun, nakapikit-pikit lang. Yung alam mo yung tulog manok lang. Ganun. Buti naman may tulog manok. Buti nga umulan. Ito hindi maingay ang mga manok dyan. Hindi nagtitilaukan na naman. Oo nga, di ba? Tahimik. Nung nag-live tayo kagahapon, walang kaulan-ulan. Kaya ang mga manok nagkakanyang putakan kagahapon. Sabayan pa ng mga pamangking ko na nagdaharutan sa harap ko. Kaya minsan, ako kagahapon. Hindi ko alam kung
Nakaka-stress. Ayan, shout out Sir Jason Katahan. Hello, hello, hello. Thank you po sa pagdaan. Salamat Sir Jason Katahan who is watching now. Thank you. Yan. O, Yeah. diba? Hindi mo yata naayos yung buhok mo, partner. Medyo nagtayuan siya. Bakit? Wala na bang wala na bang pang-ayos? Ay, nako. Wala na bang nag-aayos dyan? Wala na bang nagsasabi sa'yo na mag-ayos ka naman. Wala bang ganon na nangyayari sa mundong Earth ngayon? Meron naman. Kaso... Bakit? Bakit nagiging ganyan ka kung mayroon naman? hindi ko naman napansin yan. Nagtayuan pala yun. Hindi yun malakas sa'yo. Hindi siya malakas. Biga kasi ako ngayon bago nag-umpisa ang live. Kaya parang nagulo niya. Itong nag-umpisa na bumangon. Hindi ko hindi naman yan ang basihan. Sabi ko kasi, di ba sabi ko ayusin mo? Ay, hindi ba si Anyan para sa akin kasi nandito ka sa sa harap ng camera. Baka ba? Ganun ba yun? So, nandito, sino bitong Kapag nasa harap ka ng camera, dapat mo. Ayan. So, ayan, si Sir Yogi Nakaran. Anong sabi niya? Anong sabi? Pabati sila daw, sabi sila si Kabagan, Pamlona, Cagayan, Bali, sina Rose, Nel Rio Marie at si Mark Jean Ginakaran. Maraming salamat. Gian. Pakiulit partner. Maraming salamat po. Masyadong maliwanag kasi dyan sa part mo, Sir Enrique. Hindi ko masyadong so, maliwanag ba yung background mo ba? Oo nga. Wala akong choice kung wala. Dito lang talaga ako. Wala akong mapaglipatan. Ayan. So, pati din dito, hindi ko sandali lang. Pasahin ko dito sa aking monitor kung makikita ko. Ayan. So, sabi ni Sir Rosario Ginakaran, ma'am, pwede po pabati sila sa Kabagan. Yan. Kabagan, Pamplona, Cagayan. Hello sa lahat ng mga tao dyan sa Kabagan, Pamplona, Cagayan Valley. Kina Rose Niel, Rio Marie, at si Mark Gian Ginakaran. Shout out po kina Ma'am Rose Niel, Rose Marie, at saka Rio Marie, at si Mark Gian Ginakaran. Yan, shout out po sa inyong lahat. Galing po ito kay Sir Rosario Ginakaran. Yan. Pinapa-shout out niya po kayo. In Ilocano version partner? Cagayan Valley is saan ba yan? Ilocano yan. Ilocano yan mga yan. Ilocano ba? Cagayan Valley. Sir, Sir Ginakarang, taga saan ka po? Basta pag Cagayan Valley. Cagayan Valley? Oo, Ilocano yan. Mga Ilocano yan sila. Dalawa ang Cagayan Cagayan de Oro, Cagayan de Oro Occidental, Oriental. Tapos yung Cagayan Valley, dito lang yan sa norte. Ay, hindi. Ano ka? Hindi. Cagayan Ilocano yun. Lang yun. Aling Cagayan? Ay, tanungin natin si Sir. Oo nga. Tanungin muna natin si Sir Rosario. Hayan. Siyempre, basta. Sir Rosario, taga saan ka, Sir Rosario? Dito ko napatunayan ng kulang. Sagutin mo. Baka kami ay mag-aanohan. Hindi talagang kulang po ako sa sa kaalaman sa mga parte ng Pilipinas kasi po hindi ko po alam. Yan, hindi pa po ako nakakagala sa buong Pilipinas. Yun. Tagabi kasi
nag-usap lang tayo. Sabi ko, buong Metro Manila hanggang Norte, may alam din akong lugar. Kaya ito na yan siya ang sinasabi ko. Yung Cagayan Valley, alam ko rin yan. Mga Ilocano yan area. Masasagot yan kapag sumagot si Sir Rosario Ginakaran. Okay? So, Sir Rosario, we are calling your attention. Please answer. Ayan. Shoutout sa 6 na mata dyan na nakasubaybay sa amin. Hello, hello, hello. At shoutout pa rin sa family ni Sir Rosario Ginakaran dyan sa Cagayan Valley, Cabagan, Pamplona. Ayan. Sina Rosniel, Rio Marie, at kay Sir Mark Gian Ginakaran. Yan. Mga Ilocano po kami, ma'am. Saka Ibanag. Ay, Ilocano. Ibanag. Ibanag sila. Hello, hello, hello. Di ba tama ako? Ayan. Shout Yun. out sa mga Ilocano dyan na kababayan namin. Hello, hello, hello. Yan. Diba? Pakitaan mo. At sa lahat po ng mga tao dyan sa Cubao. Yan, shout out po sa inyong lahat. Ingat po kayo dyan. At kahit gabi, alam kong napaka-busy dyan. O, diba? Maraming tao na parang walang tulugan ang mga tao dyan sa Pilipinas. Lalong-lalo na dyan sa Manila. O, diba? Yan. Puro busy. Yung mga Ewan ko ba kung bakit. natawag po ng mga walang tulugan dyan, kagaya po namin dalawa na hating gabi na at nag-uumpisa pa lamang ang aming pag-iingay. Kaya magsasama po tayo mula ngayon hanggang alauna po ng gabi. Kung kayo po ay mamarapatin po natin lahat na kami po ay mag-iingay hanggang madaling araw. Yan. So, sa mga dyan, sa mga gising pa, kami po ay nag-aanyaya sa inyo para kami samahan. Kung gusto nyo po. Pero kung ayaw nyo, matulog na po kayo. Good night! Ayan. O, diba? Ilayo-layo mo nga ng konti ang mukha mo, Sir Enrique. Oh. Masyadong malapit ganyan. Pero ibaba mo yung camera mo. Ay, itaas mo pala. Taas ba? Taas. Sige pa. Kunti lang. Yan. Okay na. Yan. At sa 6 na nagbabantay sa amin, thank you! Kung sino man po kayo, yan ay para sa inyo. O, diba? Sana nasa pool ang inyong mga pisngi. O. Ayan. So, sa mga naka-duty dyan, sa mga SG, yan, sa mga security guards na nagbabantay, sa mga panggabi na security guards, sa mga nagtratrabaho dyan sa mga factories, sa mga 24/7 na restaurants. Yan, shout out po sa inyong lahat. Mag-ingat-ingat po kayo at kailangan pong uminom-inom kayo ng kape para hindi po kayo makatulog. Ganon. O, diba? Ayan. Kayo habang diba po? Ano? Akala ko sasabihin mo, mag-inom-inom kayo habang nasa duty kayo. Ay, hindi pwede, bawal yun. Paano naman pag may pumasok na di kawawa naman yung binabantayan nila. Kawawa rin sila. Kasi oo, mawawalan sila ng trabaho. Ganun. So, anong atin ngayon, Sir Enrique? Ano ba yan? Anong atin natin, Sir Enrique? Mula, gusto lang kitang kakausapin at kumustahin. Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi tayo nagkakabanding kahit sa pamagitan lang ng ating platform ay makakausap na Sabi kita. ko, ilayo mo yung mukha mo. Baka matiplak po.
Gusto lang kitang kumustahin. Tapos siyempre, bukod maliban sa'yo, gusto natin silang kumustahin din yung ating mga kaibigan dito sa social media. At kasama na dyan sila si Sir Rosario Ginakaran na nandito sila ngayon nanonood sa atin. Kaya isa rin yan sa salamatan natin na nandyan pa rin sila sa tuwing tayo ay nagla-live. So hindi man araw-araw, hindi man gabi-gabi, pero sa pagbukas natin ng live ay nandyan pa rin sila para sa atin. Kaya maraming salamat po. Saludo ako SG. Kaya ingat-ingat lang po tayo. Yan. Yan. Shout out po sa inyong lahat at sa mga patuloy pa rin na na sumusuporta sa aming tandem ni Sir Enrique, Ella Enrique Cañete tandem. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsubaybay at pagbantay sa aming pagmumukha. Ayan. O, diba? Ganun. Ay, nako. Hindi ba dyan mainit, Sir Enrique? Pinagpapawisan ang aking kilikili. Nakakaloka. O, di ba? Mainit din. Di ba? Dito. Lalo na pag walang hangin. May hangin nga. May electric pan nga. Eh, mainit pa din. Ano daw yun? Diba? So, shout out nga pala kay Bibi Mira Aragon, Abiga, sa kanyang partner na si Tinor. Ayan. At kay Lisel Mangiran dyan sa Manila, kay Borjok Vlog ng Aklan, kay Dodong Jason Dalukan. Kumusta ka, Dodong? ng Davao. At saka kay Bunsoy Cyrus Dalukon. Nagkapalitan pa sila yata. Basta kay Cyrus, yan. Kay Cyrus, kay Jason, kay Rose Falcon ng Riyadh, kay sino na yun? Si Nelia Alinton ng Car Cebu. Yan, shout out to Prince Michu Vlog. Hello, Sir Prince. Shout out to you. Thank you for watching and for dropping by to this live of ours tonight. Yon. Oh, diba? How are you, Sir Prince? O, diba? At shout out din kay Enrique Cañete Jr. Pa-shout out, idol. O, sige po, Sir Prince, huwag kang mag-alala. Mamahalin kita ng bonggang-bongga. Yan. Pupuntahan po kita mamaya, Sir Prince. Huwag ka pong mag-alala. Salamat po sa pagdaan at sana po'y palagi ka naming makikita din mula ngayon. O, diba? Yan. Tagasan ka po pala, Sir Prince? Baka pwede po naming malaman kung tagasaan ka po. So, again, shout out to Sir Prince Micho Vlog, kay Enrique Cañete Jr. Ayan. You're welcome, Sir Prince Micho Vlog. Taga saan ka po? Yan. O, diba? O, diba, Sir Enrique? Ayan. So, may bago tayong may bago tayong bisita, si Sir Prince Micho Vlog. Taga saan kaya si Sir Prince? From Bacolod City. For now, I'm here at Bulacan, San Jose del Monte. Ay, wow! Kababayan mo pala, Sir Enrique. Diba, Bisaya? Sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shout out po sa inyong lahat dyan at ako po yung nakarating dyan sa lugar na yan. Maraming salamat po sa iyo, Prince Micho Vlog. Magandang good evening pa pala. Magandang gabi. Yan. Shout out din sa lahat po ng taga Bacolod dyan. Ayan.
Shout out po sa inyong lahat-lahat. Maayong gabi sa inyo nga taga Bacolod diyan. Mga Ilonggo area. Maayong gabi sa inyo. And maayong gabi sa inyong tanan. Hihihi. Ayan. So sa mga Bisaya diyan, sa mga Ilocano, Tagalog, Igorot, mga Muslim, lahat na ng diyan sa Pilipinas, shout out po sa inyong lahat at mabuhay po kayo hanggat sa gusto niyo po. Ayan. So nagwa-watching sa atin si Sir Joel Season, sir. Magandang gabi. Hello, Sir Joel Ninong. Hello, Ninong. Kumusta po? Shout out po sa'yo. Yan. Maraming salamat po at napadaan ka ulit sa aming live. Na-miss ka po namin. Huwag mong kalimutan, isa ka po sa ninong namin. Nasa tampo po ngayon. Ay, ano ba ngayon? Huwebes? Oo. Ay, Huwebes. Uy, baka nag-happy-happy sila ngayong gabi at shout out ko pala sa sa inyong lahat dyan, sir. Alam kong last day nila ngayon kasi bukas uwian yata sila. Oh. Yan. So, shout out po sa inyo dyan, Sir Joel. Joel Ninong. Ayan. O, di ba? Huwag mo pong kalimutan, ha? Ninong ka. Ayan. So, di ba bonggang-bongga yan? Hanggat hindi nakakalakad pa kami hanggat sa aming pagtutungkod, ninong ka pa din namin. Oo. Ay, nako. Ano ba yan? Ay, makakatayo sa sobrang katandaan, ninong ka pa din namin. Yon, again and again, shout out to Sir Prince Nicho Vlog ng Bacolod City na nasa Bulacan ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan. Yon. At saka kay Sir Rosario Ginakaran na nandyan sa Cubao from Cagayan Valley. Yan. O, diba? And nandito na. Nandito na si Sir Erwin Bernasel. Hello. Na nandyan sa Saudi. Sabi niya. Shout out Sir Erwin. Kumusta? Ayan. So halika na. Makipagpuyatan ka na sa amin ulit. O diba bonggang-bongga ka. Ayan. At also, shout out sa aming ninong to be na si Ninong Joel. Ano ba pangalan nun? Joel Season. Ano apelido niya? Ayan, kay Sir Joel Season. Ayan, kay Sir Ninong Joel Season, kay Ninang Tessie Solmayor. Ayan. At sino pa? Of course, kay Ninang Pepay. Yan. Sino pa? Sino pa ang ninang natin? Uy, sabi mo na ay kay Ninong kay Ninong sino na yan? At saka kay Ninong Colonel Ferdinand Wong Magdali. Yan, kay Sir Ninong Wong Magdali dyan sa Cavite, o diba? Soon, makikita ko rin kayo, o diba? Pagdating ng panahon. Diba? Yeah. Diba? Ayan. So, natutulog din na yun. Baka sabihin, baka mag-was live siya. Nabanggit natin si Mira, siya lang ang hindi. Baka nakalimut. Sino? Sabihin, nakalimutan natin. Si Glisel.
nabanggit ko kanina, bungol ka? Ha? Ay, nabanggit mo. Bungol ka na yata. Nabungol ka na yata. Ay, kung ano-ano kasing pinaggagawa mo dyan. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Yun. Ayun, sa dalawang Jessica. O, ayan. Sa dalawang Jessica. Ayan. Si Jessica Griffith ng saan yun? Why? Na Dinagat Island. Ayun, ng Dinagat Island. Tsaka si Jessica. Uy, ano yung isa? Jessica Baltis ng... Ayan. Jessica Hindi ko alam kung saan yung Baltes ng Netherlands. Netherlands yun. Sa taga Netherlands ba yun? Oo yata. Ng Netherlands. Yan, shout out din sa mga tao dyan sa Canada. Yan, at saka sa Australia, Switzerland, New Zealand, at also sa Amerika. Gayon din sa dyan sa Arab Emirates, sa sa Saudi, sa Jeddah, sa Saudi Arabia. Ayan. At syempre, dito sa Hong Kong, lahat ng mga tao dito sa Hong Kong, ayan. At hello, Kanyete Junior, kumusta na, kumusta? Kumusta na dyan sa family Kanyete? Tulog na po ba kayong lahat dyan? Ayan. Ano? Naiinitan na naman ako. Ano ba yun? Nakakaloka ang Earth. So, magkwento ka nga sa Sir Enrique. Ganon mo ay nahahati yung sa monitor ko, yung ganito mo lang nakikita ko. Sabi ko, lumayo ka kasi. Sa monitor ko ba? Kompleto naman sa lahat ng monitor ko ha. Dalawa ang gamit kong monitor. Oo nga. Bakit sa'yo? Pero yung kapag ano lang siya, kapag hindi mo pinindot, nahati-hati lang hanggang ilong mo. Pero pag nakakaluka ka. Yan, okay na yan. Monitor ko naman yung... Ay, ang monitor mo, abnormal. Ito nga, monitor ko, abnormal din. Kaya ginaganon ko nga para makita ko ng maayos. Ay, tigas naman ang ulo nito. Ayan, so Sir Enrique, magpinto ka nga, hindi ka naman nagpipinto. So, nais ko lang palang batiin natin ang ating mga sarili. Happy 7-month anniversary sa ating tandem mula umpisa nung tayo nag-live. At maraming salamat po pala sa mga tangkilik. Kaya anong simula nag-live pinagsasabi mo? Simula nag-tandem tayo sa live, hindi ko sinasabing simula. Oo, mga yun. Ay, sige na nga. Sabihin na natin, Ayan, so kami po ay 7 months. Ayan, 7 months sa rin na namin ni Sir Enrique bilang magkakilala, magkaibigan, magtandem, magpartner, o diba, nandun na lahat. Yan, still holding on, yan, still firm pa din ang aming samahan kahit na away bati parang aso't pusa, pero gayon pa man okay pa rin ang aming samahan. Yan, wala pa rin pagbabago at mas lalong tumitibay ng tumitibay. Yo. Ha? Sa palagi, sino yung pusa? Yung pusa kasi masyadong yung pusa masyadong, alam mo yung pusa, yung gaya ng pusa masyadong anong tawag nun, yung pag nilapitan ba kahit nilalambing ng aso o kaya nilapitan lang, nananampal agad ang pusa. Yan ang aso, nagagalit. Nakakita naman ng pusa, hinahabol-habol naman ng pusa. Nakikita ko yun minsan sa mga pusa, tinan mo yung pusa. Talagang hyper masyado ang pusa. Nilapitan ng aso at hindi ko alam, ikaw yata.
Ikaw yata yung pusa. Ako yung aso, mabait ako eh. biglang bumawi ah. Kaganina sabi mo ako yung pusa. Ikaw na yung pusa, ako yung aso. Kasi ako malambing, ikaw hindi. Grrr, tumaganon ka agad-agad. Ano ka, malambing din ang pusa. Ay no, Kayo lang. ayoko ng pusa. Pero wag mo lang lapitan ng aso kasi nangangalmot. Oo, nangangalmot nga. Ay naku, ewan ko yung aso mo. Ay, yung pusa mo. Pero yung aso, mababait yung aso. Ay, oo. Mababait. At Yan. loving, at caring, at napaka-sweet. Yun. O, di ba? Uy, Sir Enrique, pila yata yung paa ko. Ayan, oo. Napila yata yung paa ko. Ano ba yan? Bakit napilay? Yan ang pang May manghihilat ba dyan, Sir Enrique? marami. Ewan ko. Marami Eh, baka naman yung manghihilot din yun. Ang sakit, oh. Maraming manghilo dito. Magaling naman. Yan ang hindi ko masabi. Ay, Kasi hindi hindi pa akong ko gusto yung hindi ako. Huwag na lang. yung mga anak ko kasi kapag napipilay, doon ko pinapahilot. Mga pamangkin Pero okay ko, naman. ayun naman. Papunta doon, Okay. papunta doon, tahimik, pag uwi, umiyak. Bakit? Hindi, joke lang. Hindi, magaling. Bakit? Magaling maghilot din si ate. Ganun. Kasi yan talaga, yan talaga. Pag hinawakan niya sa pulso, uy, may pilay ka sa likod. Sa pulso lang niya hinawakan eh. Oh, May pilay ka sa likod. magaling siya. Akin na. Padadapain natin dito. Ay, ayaw dumapo ng bata. Sabi, mama, yakap na lang ako, mama. Kaya ay siyempre doon sa likod. Pag tiniga niya ng ganun, mapaiyak ang bata, maya-maya. Okay na. Yun, ganun. Lagi akong napapahilot. Ewan ko ba? Ako na lang maghilot sa'yo. Marunong din naman ako. Masakitin ako. Ewan ko. Tingnan mo, Sir Enrique, nakikita mo maganda. Parang botones, no? Ayan, pero siya nag-iiba ang kulay niya. Ang tawag dito is, ano ba yun? Glucy jade yata. Ayun. Na blue siya na nag-green. Na nagwa-white. Ano ba yun? Basta, transparent siya. Yung isa naman, sinaga ng araw o kaya. Yung isa naman puti. Green na puti. Yung bigay niyang isa. Pero, yun. Tapos yung bracelet ko, yung sayo, yun ang tawag niya dito, yellow daw. Eh, hindi naman siya yellow, di ba? Brown naman siya ba? Yellow din naman ang tingin ko. Yellow brown. Parang hindi talaga as in yellow. Yung pagka-yellow niya, nahaluan ng may pagka-brown na yellow. Yeah. Yung pagka-brown na yellow. Ito yung worth 500 na binili niya. Yan, wag mong wawala yan Grabe yung ganun eh. Oo, sabi ko naman. Yan, ganun. Oh, diba? Ang ganda-ganda, Sir Enrique. Yan. So, Sir Enrique, bakit yes, partner. naman ito? Love mo ako.
Hmm. Love kita, partner. Huwag magalang. Ano ba yan? Eh, walang mapag-usapan eh. Ano ba yan? Sir Enrique, napmaka. Love kita, partner. Bakit naman? Ay, ikaw lang ang nag-iisang partner ko sa sa larangan ng social Ano? media. Ikaw lang yung katandim ko ritong lagi kong katalo-talo yung Siyempre, alangan. So, kailan pala ang pasukan ng mga bata itong buwan sa sa July, Pilipinas? Diyan sa inyo. July 29. So, July 29. July 29 na ang pasukan diyan sa Pilipinas. O yung Ang brigada nila, pero mga kung hindi pa naman serious yun, parang pwede pa namang hindi pasukan. Di ba pag brigada yung mga magulang yung magbrigada is yung maglilinis-linis, ganun, di ba? Yun yung alam kong brigada eh. Naglilinis, ayusin yung mga upuan, yung mga ganun, yung mga anuhan ng mga bata, estudyante. Ano to, ISO, shout out daw kay Pasensya na sniper na Ayan, shout out sa'yo. Hello. Shout out. Ano ba yun? mo shout out. Pasensya na, sniper. Yan, pasensya na, sniper. Wala si Jean Palabrica. Hello, shout out pala sa'yo, Jean Palabrica. Yan na dumaan sa aking live kahapon. O, diba? Shout out sa'yo, diba? Baka pag may time ka, kausapin mo ako nang tayo ay makapagbanding naman. Pero sa palagay ko, takot kang makipagkita sa akin. Diba? Ayan. Takot. Yung mga ayaw makipagkita sa akin, mga takot yun. Takot mga ngakan, o, diba? Ba't ayaw mong umakit? Giatay. Ba't ayaw mong umakit dito sa sa live namin para mo Oo, baka makita ka ni Jean. Ni Jean. Yan, shout out again sa mga kunyang dito sa Hong Kong. Yan. Alam mo bang sniper live, meron na kaming pinagbati dito. Kaya huwag kang ganyan. Oo. Nga, o diba? Yan, shout out din kay Basanon. Yan. Ramil, bakit hindi ka Yan. Asaan na si Ramil? Lasing na naman ba si Ramil? Yan. Uy, wag ka dyan. Si Ramil ang kasama ko nung nalasing ka. Oo. Nung inaway mo ako, siya naman ang nag-entertain sa akin, no? Diba, buti pa yun. Entertain niya ako, ikaw. Asang ka nun? Nung wala ka, o di may nag-entertain sa akin. Baka inaway mo. Kaya gano'n. Inaway? Maayos ka nga dyan. Ikaw ba naman ang sabihan na Ikaw ba naman ang sabihan na mula bukas? Inulit. Ay, nako, mula bukas, magbabago na ako. Yan. Ganun. So, sa mga sa mga tao dyan na mahilig ang mangako, wag na kayong mangangako kung hindi nyo rin lang matutupad. Kasi, nagiging wala kayong kwenta na tao. Yung mga nangangakong hindi tinutupad ang mga pangako nila, mga sinungaling kayo.
Mga wala kayong kwenta. Ganun. Okay? Para hindi kayo masabihan ng mga ganun, tuparin nyo. Di ba? Ang mga pinagsasasabi nyo, mapababae man o mapalalaki. Wala akong dinitistigar doon. Okay? Babae ka man o lalaki ka, pag nangako ka, tuparin mo. Basahin mo yung sinabi ni Sniper. Anong sabi? Sandali. Ano ba yun? Ano yun? Hindi na pwedeng magbati ang bati. Maging. Ano ba to? Maging single. Ano to yun? Naman. Muna. Maging single ka muna sa panahon ngayon. Ayan. Okay. Good. Yan. Anong masasabi mo dyan, Sir Enrique? Ay, Sir Enrique, anong masasabi mo dyan? Sabi ni, sa sinabi ni Mr. Sniper. Para sa akin, hindi ko to sa kanya sinasabi sinasabi ko to doon sa lahat kasi kumukuha tayo ng hugot sa kanyang sinabi. So, yung sinabi niya dito, ulitin ko yung sinabi niya, sana pa yun, hindi na pwede maging single naman muna. So, yung salita na yun, pwede mong panindigan yan kung ikaw ay wala ka nang nararamdaman doon sa kapartner mong hiwalay. Pero kapag mayroon mong nararamdaman, sabihin mo yan, parang niloloko mo na yung sarili mo. Kasi sa panahon ngayon kasi, mas mainam nga magpakatotoo ka. Kung sinasabi mong gusto mo pa siya, wala namang masama aminin dito. Wala namang masamang umamin na gusto mo pa yung tao kahit sa likod ng nangyari. At pwede namang sabihin, hilutin muna natin tong mga nangyari sa atin, baka pwede pa. Pero kung talagang wala na talaga, yun yung katagang ayaw ko muna at pwede na muna maging single muna ako. Kaya yun. Pero hindi ko sinasabi sa kang Sniper to Sinasabi ko yun para sa lahat ng mga yung iba kasi nagpa-pride lang yung may nakikita akong naghihiwalay na kahit gusto pa nila yung tao. Pero nandoon pa rin yung pride na hindi na kita gusto. Pero kapag nakita mo sa labas na may kasamang iba, parang nagagalit, nagwawala. Ano naman daw yun? Ba't ka nagwawala? Ba't hindi mo gusto yung nakikita mo? Ibig sabihin, hindi mo patanggap. So, wala na talaga. Ayan. Ganyan. Ayun, so... Ang iba, tawa. Ganito yun. Wala na talaga, may iba na Ay, ganun ba yun? May iba na. Iba na, ibang-iba ka na nga. Wala na bang halaga ang mga pangako mo? Ganun ba yun? Ayun, kaya yun. Yeah. Ayun, kaya yun. Baka pwede pang makuha sa sa usapan yan, ganon. Kumbaga, sabi nga ni partner ko, babaan muna ang level ng fried chicken. Kung gusto nyong ma-solve ang isang problema, kainin nyo, lunukin nyo, nguyain nyo bang maigi yung fried nyo muna, yung fried chicken na nasa inyong bunganga. Kasi kapag yung fried ang napairal, kapag yung fried chicken ang napairal sa isang relasyon, walang patutunguhan ang inyong pagmamahalan. Yan, pataasan kayo ng ihi. Anak ako, wala, as in, wrong. Ganon. O, diba? Ganon. Pero kung talagang yung naging importante naman siya, mahalaga yung yung babae or lalaki, hindi na
naman masamang ano, di ba? Hindi masamang umamin na kasalanan ko. Pwede bang magbati na tayo? Ayan, ayusin na natin to. Ayan, ganon, di ba? Mahal pa rin kita. Ikaw lang, walang iba. Yun. Di ba? Ganon yun. Baka sabihin ni Sniper, ano ba naman kayo? Wala na nga, kayo pa ang Or sniper, hindi ka namin inaano, syempre, marami din sa, yung parang sa sitwasyon mo, hindi lang ikaw ang nakakaranas, marami pang nakakaranas dyan. Pero kaya sila hindi nagkakabalikan kasi nga, yung mga fried chicken nila ay napakataas. At yung parang hindi kayang hilain nung isa, kahit gusto nung isang hilain, ayaw nung isa naman pahila o di sa akin tadyakan ko na lang para ano. Di ba, Sir Enrique? Yun, tama yun. Kaya yun ang sabi niya Anong dito. Sabi niya dito, yun na nga, sana kaso siya na nga naghanap ng iba. Ako pa ang pinagbintangan niya na balikan daw kami ng ex ko. Oh. Alam ko na yan. Selos lang yan, pare. Ayan. So, selos lang yan. Kumbaga, parehas kayong mahal nyo ang isa't isa, pero ang umiiral sa inyo is selos. Ibig sabihin, wala kayong tiwala sa isa't isa. Ganon yun. Kasi nga, okay lang na magselos. Okay lang na magselos kayo. Pero wag naman to the point na mawala yung tiwala nyo sa isa't isa. Ganon. Wala na siguro sila, parang may closure na yata sila eh. Para wala nang pakialamanan. Ay, sayang naman. Ano pa yan? Ano ka ba? Kung talagang hindi, bago pa lang yan eh. Bago pa lang yan. So, may possibility pa na Nahilot. ano ba yun? May possibility pa na, ano ba yun? Mahimas. Ganon. Mahimas ang matigas na puso. Ganon. Huwag kasing magmatigas. Ano ba yan? Ang tumitigas lang yun sa baba. Ganon. So, sasabihin natin, Jenny, kung nakikinig ka man, mula ngayong gabi hanggang bukas, imagine mo na ang pinakamatigas na tinapay. Ganon. Isawsaw mo na sa kape. Ganon. Para mas masarap kainin pag malambot. Ganon. Parang hotdog lang yan. O, diba? Yung pinakamatigas. Ano sabi? Sabihin mo, siya ang walang tiwala sa akin. Yun. Sumawa siya. Yung pinakamatigas, Genie, pati himas naman na yung pinakamatigas na puso ni Sniper para mapalambot mo. Ganon. Iyon. At saka advice lang pala kung mapapanood man ni Jen ito. Jenny, hello. Shout out sa'yo, Jenny. Jenny Palabrica, hello. Yan. Kung nakikinig ka, kung mapapanood mo man ang video na ito, ayan, baka pwede mo naman kausapin si Sir Sniper, mag-usap kayo ng matino, hindi yung magsisisihan kayo, kasi pag nagsisihan kayo, wala ring patutunguhan yan kahit mahal nyo pa ang isa't isa. Kung sisihan ang it's useless. Be matured enough, okay? Gamitin nyo ang utak nyo at yung puso nyo ipag-mix nyong dalawa. Yun. Sigurado magkakabalikan kayo at for the second time around, mas lalong magiging matamis ang inyong pagmamahalan. Ganon. Diba? Kakabalikan pa ba? Ay, ewan ko sa'yo. Hindi ko alam yung kantang yan.
Sabi niya, matulog na ko, uy. May pasok pa ako bukas. Ayan, o diba, may pasok na si Sir Sniper. So, ayan, ito lang Sir Sniper. If in case na makipag-usap sa'yo si Jen, ayan, kapag makipag-usap sa'yo si Jen, bigyan mo naman ng time, huwag mo siyang bulyawan, okay? Pakinggan mo muna yung kanyang sasabihin. Yan. At wag mo siyang sisihin. Akala kasi niya kasi pwedeng sigawan kasi nga sabi nga sa kanta, sigaw ng puso yun. Ay, hindi. hindi. Kasi ang mga babaeng mga silosa, ayan, mabilis masaktan. Ganun. O, diba? Tsaka, lumilipad ang kanyang kautakan. Diba? Siguro, sa sobrang silos niya, nakakain na niya ang kanyang utak. So, pakinggan mo kung anong sasabihin niya at sana naman makinig siya sa sasabihin mo. Pero, daanin mo sa lambing. Kasi, sa napansin ko, medyo wala kang lambing. Baka pwede naman mo namang pag-aralang lambingin siya. Parang hilonggo lang yan eh. Langga. Walay na tayo mo. Ano? Ay, nako. Di ba yung mga ilo langga? Kung hindi ka man marunong makinig sa akin, hiwalay na tayo. Agoy. Sabi ganun. Agoy, wag naman. Ganun, di ba? Tapos pag di ba pag nasunog yung bahay nila, nasunog yung bahay nila. Tulong naman. Nasusunog na ang bahay mo. Nagkakaiba sa imbis na tulungan, hindi na kami tulungan dahil siyempre, ikaw hindi ka na mahilonggo eh. Hindi na tulungan. Natupok yung bahay nila kasi siyempre walang nakikinig eh. Ikaw ba naman ang sisigaw ng tulong, malambot ang salita. Tulong naman. Nasunugan kami. Naku, nakakaloka. Paano ba yan? Basta yun lang ang kulang sa kanila. Walang paglalambing. Hindi malambing kasi si Sniper. Yung kumbaga, yung matigas siya na yung as in dapat sana pag nag-ano din yung babae. Pag nag-utata na yung babae, ayun, langga, huwag ka namang sumigaw, nabibingi ako, ganun ba? Yung parang tayo ba? Diba? Tumahimik ka. Yan, shout out kay Sir Lex A. Ano ba to? Hindi ko pa nakikita. Hindi ko Neosmac ba? Hindi ko pa nakikita. Yan, shout out Sir Lex A. Neosmac. O, diba? Shout out po sa'yo. Thank you for dropping by. Yung. Ganon. Diba, anong masasabi mo, Sir Enrique? Nagpapawis ang aking likod. Ayun, yan yung lambing natin eh. Lambingan ng mga putput. Tumahimik ka. Yun. Naninigaw ka ba? Ha? Naninigaw ka? Ha? Ay, hindi. Nataas lang yung boses ko. Ayun. Gayahin nyo kami ni Sir Enrique. Ayan. Gayahin nyo kami ni Sir Enrique kahit na
kami ay away ng away. Pero at the end of the day, ayan, pag pinag-iisipan naman namin kung ano yung nangyari at kinabukasan, okay na ulit. Ganun dapat. Maging matured na kasi, matatanda na tayo, hindi na tayo bata. Yan. Yung feelings, okay lang na maging bata, pero yung utak, gawin namang nasa level na ng edad mo dapat. Yung puso mo, yung damdamin mo, okay lang na maging feeling young ka. Kasi yun naman ang gusto ni God na sa atin, di ba? Yung parang feeling young tayo, di ba? Pag feeling young ka kasi malambing ka, mapagmahal ka, mapagpatawad ka. Yung nasa iyo na yung yung good traits ng Pero yung iba kasi wala silang ganon. Parang si Sir Enrique walang ganon. Ako lang may ganon. Diba, Sir Enrique? Oo, parang ganun. Ano naman masabi mo sa sa ganyang mga sitwasyon? Yung katulad sa sinasabi mo, agree ako doon sa mga sinasabi mo. Dahil sa kaso nilang dalawa, dapat kasi meron isa sa kanila na malawak ang pag-uunawa. Kasi hindi pwedeng isa lang ang pwedeng mong unawa. Kailangan ang isa umuunawa din. Kasi kapag isa lang ang nag-uunawa doon, tapos yung isa parang wala baliwala lang, mauwi lang din sa wala nang kwenta yung pagsasama nyo, nagiging relasyon nyo. Dahil nga isa lang ang nakakaunawa doon. So hindi siya nag-spark yung inyong pag-iibigan. Kita nga, kasi katulad nga sa sinasabi ko dati pa sa mga live natin ng kuryente, dalawang linya ang kuryente, hindi mag-iilaw ang inyong bahay kung hindi mo mapagana yung dalawang linya. Kung iisang linya lang ang pagaganahin mo, hindi mo mapapagana yan. Kailangan parehas yan gumagana na parang pag-ibig lang. Yan ganun. Kasi isa lang ang nagmamahal, isa ang hindi. Hindi rin mag-iilaw ang pagmamahalan nyo. Nananatiling madilim. Kaya nga, tinatanong ka nga ng partner mo, mahal kita? Mahal mo ba ako? So, sagot naman ng isa, oo, mahal din naman kita. So, doon magkakaroon ng liwanag sa huli yung dalawang nag-iibigan. Kasi, yun nga, parang kurente lang nga lang din ang pangyayari sa dalawang nilalang na nagmamahalan. Hindi po pwedeng isa lang. Kasi pag isa lang, maring masaya ka ngayong gabi, masaya ka bukas, pero susunod na araw, hindi na. Kasi yung taong pinapakisamahan mo, ay doon pala magiging kapartner sa iba dahil doon umiilaw ang kanyang pag-ibig sa kabila. Kaya mahirap din yung ganun, di ba? Dapat talaga kasi sa mga nagkakarelasyon man, kung sino man yung mga nakakarinig sa atin, dapat umpisa ka pa lang niligawan kung ikaw babae, umpisa ka pa lang pinaparamdaman ng pagmamahal ng isang lalaki. So wag niyo muna silang sagutin hanggat hindi ka pa sigurado sa nararamdaman mo. Kasi kapag once nga nagiging kayo, tapos napipilitan ka lang na naging kayo ngayon, tapos kinabukasan, hindi ko pala ito mahal, pero sinagot ko na. Siyempre, hindi naman pwedeng hiwalayan mo agad kasi wala namang ginawang masama yung naging boyfriend mo ngayon. Bakit pa ako napapauo nito? Hindi ko naman ito mahal. May mga ganang sistema, partner, yung ganun, na napauo sila. Napapasagot sila na hindi pa nila naramdaman ng mahal nila yung tao. Shout out, Sir Josh. Call me Nas. Hello. Thank you for dropping by. Ayan. Ano naman kasi minsan, Sir Enrique, ayan, yung iba is sinasagot na lang nila yung isang lalaki
Kasi nga gusto lang nilang magkaroon ng ng kausap ba. Ganon. Pero deep inside in their hearts, hindi nila gusto yung tao. Kumbaga, kinukuha lang nila as part-time. Diba? Pampalipas oras. Paano naman ngayon yung taong ginano nila ay tinutotoo sila? Ayun ang problema. Good evening, Sir Josh. Salamat po sa pagdating. Evening, Sir Josh. Hello po sa'yo. Ayan, shout out din kay Diane Castro. Hello, bebe. Ayan, thank you for coming. Ayan, so taga at saan ka po, Sir Josh? Sir Josh, Colminas. Ayan, taga saan ka po? Colminas pala to si Sir Josh. Yan. Oo. Parang second time ko na nakita si Sir Josh sa aking live. Maraming salamat, Sir Josh, sa pagdaan ulit sa aming live ni Sir Enrique Cañete. Yan, ngayong umaga ng Friday. Yun. May time kayo, sir. Pwede kayong makinig dyan sa aming talakayan ngayong gabi. Pag-uusapan namin yung tungkol sa mga nag-iibigan nga minsan hindi nagkatugma yung kanilang nararamdaman. Ang isa nag-alangan, ang isa umuo na lang na hindi naman siya nagkaroon ng pagmamahal doon sa kanyang kapartner. So makakapagpulutan po ng aral itong kwentuhan natin ngayon, partner, kung sino man yung mga nakikinig. Ayan, karamihan ngayon kasi, Sir Enrique, sa mga kababaihan at kalalakihan is gusto lang nila ng kausap. Yung lalaki, mostly naman sa kalalakihan, hindi seryoso eh. Iilan yung mga nagsiseryosong lalaki, gusto lang nilang yung parang dinidigaan lang yung dinidigaan yung isang babae, tapos yung parang sinasabihan ng sweet words, ganon, yung di ka bang mabibighani ka agad yung mga yung mga babae. Ito namang mga babae, syempre, di ba, bonggang-bongga sila. O di, pag sinabing, Thank you, Sir Jazz, sa pagtatawag mo sa inyong mga kagrupo. Sige lang, thank you pa rin sa mga iba na gustong pumunta at patuloy pa rin po kami magkukwentuhan. Sige, go ahead, partner. Yun. So, yung mga babae naman is nakuha naman sa matatamis na dila ng mga kalalakihan. O di, pag sinabing mahal mo ba ako? Gusto mo ba ako? Oo naman, lalong-lalo na kung may itsura yung lalaki, ganun, di ba? Ganun lang ang labanan ngayon, Sir Enrique. Kumbaga, iilan na lang yung nagsiseryosohan. Mapamatanda man yan, mapabata man yan. Parehas na ngayon ang level ng utak. Pero kung ako ang tatanungin mo, hindi ako kumbinsido sa ganung tao. Kaya iilan na nga lang yung mga seryoso ang gusto. Ayan, pero karamihan is gusto lang ng companionship, ng kausap, ng kabiruan. Yon, akala naman nung isa tinutuhanan, pero yun pala biru-biruan lang dun sa kabila. Ganun. Yan, may kwento ako niyan, partner. Mayroon akong alam na Wait. Shout out, Ma'am Menchi Cantara Eliorin ng Hong Kong. Hello, bebe. Thank you for dropping by. Okay, continue. May alam akong kwento ng isang babae na yun, katulad ng tinanong, hindi sinabi mo, gusto lang niyang magbibilang ng maraming boyfriend kasi mas maganda raw pakinggan nga para bang maganda siya sa kanyang ginawa. Parang napakaganda na niya sa kanyang ginawa. So proud na proud siya doon. Pag sinasabihan siya noong araw, pag sinasabihan siya, ito, grabe, ang daming boyfriend nito. Tapos masagot niya yung babae. So syempre, iba talaga kapag may dating ka, sabi niya. Iba talaga kapag may dating ka. Talaga na.
Talagang Oo. namang tinaas pa ang kanyang bandera Oo. sa kanyang katangahan. Yan. Ayun, shout out sa lahat ng mga nandyan sa Riyadh. Hello, hello, hello. Riyadh pa to. Yan, shout out to all of you dyan sa Riyadh. Yan, okay. Continue, partner. Tapos ito na, no. Siyempre, proud na proud ang mga kaklase, mga kaibigan. Buti pa to si ganito, ang daming boyfriend. Samantalang kami, na-crush, wala nga. Eh, siyempre, magpapaganda rin ito. Yan. Madalas yung ganun ito. Paganda rin kayo. So, siya yung, siya yung ma-appeal nung time na yun. Kasi medyo mahitsura din siya eh. So, ito. Puro, sabi niya, alam mo, yung mga lalaki, pinaglalaroan ko lang yan. Sabi niya, paiyakin ko pa nga. Ngayon, mayroon isang lalaking umiiyak talaga, partner. Tapos humingi pa ng tulong doon sa mga magulang na kasi ang lalaki kasi, mahal na mahal siya. Pero boyfriend din siya. Mahal na mahal siya. Sinisirilo talaga siya. Palibasa kasi yung babae, walang nararamdaman sa kanya. Kasi kumbaga, malaki ang ulo niya ba? Inisip niya, walang kwenta kayo. Maraming mga lalaking tumatangkilik sa akin. Kaya walang kwenta yan. Ngayon, dumating sa punto, partner, nga napaglipasan na siya ng panahon. Nung limitos ng panahon niya, siya na ngayon ang nangangailangan ng kalinga ng isang tao na hindi pa niya naranasan minsan nung siya ay naging kabataan pa niya. Yung siniseryoso ba siya? So, tikim lang siya dito, tikim doon, tikim-tikim lang, walang serious, tikim-tikim lang. Tapos, may anak siyang isa ba? Isa, nag-asawa naman. Tapos, ang naasawa pa, maramot sa kanya. Pinagdadamutan siya. Agoy. Tapos ngayon, naggawa-gawa, ang ginawan-gawaan ngayon, buti nga naawa pa yung mga kabarangay namin doon. Ginawan siya ng maliit na kubo. Tapos, inabot lang siya ng kanin. Pagkain ba? Tapos ngayon, minsan nag-almusal ng talbos ng kamote. Tapos, binibigyan ng kamuting kahoy din. Ate, sasaingin mo ito. Tapos, nakikipagkwentuhan siya, umiiyak. Sabi niya, kung alam ko lang, ito pala ang buhay ko sa panahon ngayon. Na sana yung taong umiiyak sa akin noon, dapat tinuluyan ko na. Sana, marami sana kaming anak na pwedeng mag-alaga sa akin. Sabi niya. Diba? Kaya walang pagsisisi nga nauna. Lahat nasa huli. Oo naman. Lahat nasa huli. Lahat nasa huli ang pagsisisi. So, yun. Yun nga. Maganda ka man. Sige, continue. Ang masama, kapitbahay pa niya yung mga kabarkada niya nga lalo na pag yung, alam mo ba yung nag-birthday ang matanda na may tinatawag silver, gold, di ba mga ganon-ganon. Nagsisilibran sila doon, inggit na inggit siya. Siyempre, kinukuha rin siya, sinabi naman doon, haliti, nagsisilibrate si mama ng pagiging 50 o 60, 50 ba yun? 50 years old. Golden. Oo. Halika, isasama ka na lang din namin. Total, kaedad mo naman si mama. Tapos, siya doon sa harap ng maraming kabataan. Sabi niya, alam niyo, ang mama ninyo, sabi niya, balat ko lang yan. Noong araw, ako yung pinakamaganda. Sabi niya, pero nakapila sa akin yung mga manliligaw ko. Kaya nga, mahirap din pala kapag pinatangkilik ka ng lalaki. Mapagmataas ka na, sabi niya. Hindi mo na inisip nga mayroon palang nasasaktan sa ginagawa ko. Ngayon, anong nangyari sa kanya? Kaya, luha siya doon sa harapan ng mga kabataan. Kaya sabi niya, kayo, kapag may nanligaw sa inyo, seryosohin niyo. Huwag ninyong akong gayahin. Tingnan mo ang nangyari sa akin. Ultimo anak ko kasi nagiging, nagiging syota ng bayan na tuloy siya sa ginagawa niya. Parang hindi na siya parang hindi na siya nire-respeto. Oo nga, kaya nga pangit yung yung tatawagin mong syota yung girlfriend mo or boyfriend mo. Kasi ang ibig sabihin ng syota is pang madalian lang.
short Dalian time. lang. Yun. Kaya Yeah, yun. kung tinatawag na syota ako. Asawa pwede. Ano, Yan. joke-joke lang yun. Ano ko ba? Kaya yung Joke-joke lang yun. yun yung kaya kami taga roon, alam ko yung kwento ng babae na yun, parang mahirap din pala. Kaya kahit lalaki ako, takot din ako. Baka mamaya yun nga na babae, madali lang sa kanya humanap ng lalaki. Yakang-yaka lang. Ako pa kayang lalaki nga hirap din magkaroon ng babae. Kaya sabi ko, kung ako magmahal, mas lamang yung tutuhanin mo na lang. Mahirap yung gagawa ka ng kamalian sa isang tao, lalo na kung kasi ang gaba kasi hindi yan mag-iingay sa'yo. Mararamdaman mo na lang bigla sa sarili mo nga dito na yata yung pinanggagawa ko noon. Unti-unti ko nang nararamdaman yung hatol para sa akin. Syempre, kung anong ginawa mo kasi sa sa nakaraan mo, mangyayari sa iyo sa kumbaga sa late ng iyong buhay, ba? Ipaparanas sa iyo 'yan. So, habang may panahon ka pa na kasi yun nga, hindi natin alam ang sitwasyon. Tapos kasi nga bilog ang mundo, di ba? Bilog ang mundo 'yan. So, nandito ka ngayon sa taas. Paano pag biglang nag-twist? Diba? Biglang gumanon siya. Then nahulog ka na sa ilalim. Ano na ngayon ang gagawin mo? Napitpit ka na? Napitpit na. Tapos nadagdagan pa itong nadagdagan pa itong 2023 nung anong buwan? March 2023. Nung last year, umuwi ako ng Leyte. Sa tracking kami noon. Pagdaan ko ng Leyte, mas matanda na sa akin yung ka-label ko, yung ka-edad ko. Parang ang laki ng mga pulubot sa mukha na talagang matanda na talaga. Sabi sa akin, Enrique, parang ano ka pa lang parang ano bang tawag na sa akin, ang edad ko lang daw, marang nasa 30 pa lang daw ako sa tingin nila. Kasi iba ang balat ko kasi pag galing ka rito, bigla kang napunta sa lugar namin, parang iba ang tingin sa'yo. Ako naman, ang iba rin ang tingin ko sa kanila, sobrang tanda na. Mga maiitim. Siyempre, probinsya sila eh. Ngayon, siyempre, nagiinuman kami noon. Doon, partner, nagiinuman. Nagkukumustahan kami. Kumusta naman ang buhay mo? Sabi sa akin. So, yun. May 3 anak. Sabi niya, buti ka, may 3 anak. Ako nga, wala. Maski isa. Sabi ko, ikaw pa, walang anak. Ikababaero mong tao. Sabi ko sa kanya, sabi niya, yun na nga ang mahirap. Sabi niya, babaero nga tayo. Hanggang kwento na lang pala. Kasi, pag lumipas na pala ang panahon sa atin, hindi ka na tinatangkilik ng babae, saka ka naman ngayon nangangailangan ng kalinga. Ngayon, nakikitira daw siya doon sa bahay ng kanyang kapatid. Tapos tinuring na lang niyang mga anak yung mga pamangkin. Iba naman ang pamangkin kaysa anak eh. Sabi niya, minsan naranasan daw niyang ayaw kumain kasi nahiya siya dahil hindi niya kapamilya. Kasi tayo mong magtrabaho, ano daw siya, matanda na raw. Sabi ko, matanda ako nga, hindi pa eh. Magkaedad lang tayo eh. Parang naramdaman ba niya ba? Feel na talaga niya, matanda na siya. Kaya sabi ko, wala ka nang pinagkaiba doon sa babae yung kapitbahay natin noon. Kasi may yung kwento ko. No? Sabi niya, nga eh. Sabi niya, kaya sabi ko, yan ang sinasabi ko sa'yo. Kababaero mo kasing tao. Tapos madalas niyo pa akong iniinsulto. Iniinsulto nila ako noong araw. Nung kabataan kan, sabihin pa sa akin, yan si Kanyete, tatanda yan na walang asawa. Sabi niya. Sabi ko, bakit? Sus, nilalapitan ka na ng yung nilalapitan ka na ng palay, ayaw mo pang tukain. Sabi ko, iba ang tao sa palay. Ang palay, kinakain. Ang tao, nilirespeto. Sabi ko. So, kung inahalintulad mo yung tao sa palay, mali ka. Maling-mali yan, sabi ko.
Ang tao kasi, nirespeto yan. Susutain mo lang para gawin mo yung gusto mo. Diba, paano naman kung nabuntisan mo tapos hindi mo mahal? Diba? Nabuntisan mo tapos hindi mo mahal. Eh, siyempre, ikasal ka doon kasi ang mga magulang doon, hindi yan papayag na ganun-ganun lang kadali ang gagawin mo. Siyempre, magagalit sa'yo yung magulang. So, ipakasal ka na hindi mo gusto. Oh, may Iluhos, dumating. May dumating. ano to? Maria. Hello, Ma'am Maria. Good morning po. Yan. Thank you for coming. At sa kanilang founder na si Sir Josh. Culminas, thank you po sa sa pag-iimbita sa inyong mga alagad. O, diba? Thank you, Ma'am Maria, sa pagdating. Salamat po. Shout out sa mga members ni Sir Josh Colminas na nasa Riyadh. Ayan. So, ganon. O, diba? Bongga. So, ganon. Huwag tayong mamili ng ating mga mamahalin sa ating mga buhay-buhay. Ayan, mapamaganda ka man, mapapangit ka man, o mapayaman ka man, mapamahirap ka man. Ayan, dapat fair ang trato sa mga ganun. Depende na lang sa pag-uugali ng tao. Dapat alamin mo din yung kilatisin mo din yung ugali ng tao kahit na ba maganda yan, kung yung ugali naman niya ay balasubas, kahit gwapo yan or mayaman yan o mahirap yan, anuhin mo yung yung level ng pag-uugali niya. Doon ka magbase kung dapat mo ba siyang irespeto mo siya the way na nire-respeto ka rin niya. Ganun. Kung ano ang kaya niyang kung ano yung kaya niyang i-offer sa'yo, ganun din ang ibigay mo sa kanya in return. Ganun. Kasi wag masyado ding maging low level ka. Wag ka rin masyadong maging mababa. Kailangan mong pumantay ka rin sa level ng mga taong nakakasalamuha mo. Kasi kapag ikaw bumaba, ang tingin nila sa'yo napakababa. So itaas mo yung sarili mo kahit na sabihin nila hindi mo kaya. Kayanin mo. Kasi lahat tayo is may level ng kakayahan. Baka nga malampasan mo pa sila di ba? Ganun yun. O di ba? Gaya nga ng sinasabi mo, yung mga kwento mo, o di ba? Ang tataas nila noon, yung mga binababa nila, na ngayon, di ba sila ang mataas ngayon? Ako yung pinakama ng araw. Tapos nakita ko naman yung ID mo, Sir Enrique, gwapo ka naman noon. Nung bilugan yung mukha mo. Dito na yan sa dito na yun sa Tagalog, pero nung nasa Bisaya ako. Pero bakit naging ganyan na yung mukha mo, naging basic ka na para ka ng si Pido Dida? Balik yan. Tapos gusto mo pa yung gupit mo ganun pa. Di ikaw na talaga si Pido Dida. Di sa Bisaya kasi masyadong napakaitim ko, tapos yung buhok ko masyadong talagang hindi ko alam kung bakit naninigas sa sobrang init. Kasi araw-araw kami nasa init. So sobrang hirap namin nung araw, partner. Nagdadamo kami ng tubo. Nagtatapas kami ng tubo. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12. Tapos babalik ng alauna hanggang alas 5. Puro init yun. Kaya yung kamay namin nung araw, ang lalaki na nga ng kalyo-kalyo na nga dito. Tapos nag-aararo kami. Kalabaw yung gamit kasi mano-mano pa noong araw. Pero ngayon, may kalabaw pa rin? Traktor na kasi ang gamit ngayon doon. Kumbaga, madali na. Ha?
madali na ang trabaho ngayon doon. Madali na. Kahit nga yung palay, traktor na rin. Pati mag-aani ng palay, traktor na rin. Dati pag nakakatuwa pag nag-aani, pinupuntahan ka sa bahay. Kuya, ilan kayo rito? Bakit? Kasi bukas magpapaani ako. Sige. Ang labanan kasi sa anihan ng palay, mag-aani ka, kada 6 na sako, kada 7 sako, isang sako sa'yo. Kada 7, kaya tinatawag, ilanan ang labanan sa inyo? 7. Kapag naka-7 sako, isa sa inyo. Kaya yun, ani. O di, pag 30 ka sako ang naani mo, di ilang sako na ang nakuha mo doon, ilang pito yung 30. Hindi marami ka ng di ba? Na-try ko din maggapas, 'di ba? Yung gapas, yung mag-aani ng palay, na-try ko din, kaso nga lang may regla ako noon. Alas 9 pa lang yun, pero ang sakit sa ulo baga, ang sakit sa ulo yung araw, ang tirik ng araw, tapos malakas yung dugo ko na lumalabas. Umuwi na kami mami. Pero na-try ko din, saglit lang naman yun. Pero masaya. Natatakot lang ako, baka mamaya may ahas doon Hindi sinakmal yung pa ako. Well, takot ako. Yun ang kinatatakutan ko sa lahat yung baka mamaya may maapakan akong ahas. Ganun. Okay, may pumulupot sa pa ako. Kawawa naman ako. Yan ang buhay namin noon. Tapos, siyempre, kahit ganoon kami kahirap, hindi kami tinuturuan ng mga magulang namin yung maging balasubas sa iba. Lalo na yung lola ko, yung nabubuhay pa. Puro kami dasal ng harap sa altar. Dito kayo, alas 6 na ng gabi, magdasal tayo. Harap-harap naman ako doon sa kasi ako yung kauna-unahang apo nila noon Kaya ako yung nagagayad nilang apo. Tapos pinag-aralan ng maayos. Sabi ko, kunting mali ko lang noon. Pinapaluhod ako. Pinapalo kasi uso pa kasi ang palo noong araw Ito yung palo noong araw kaya medyo tapos pupunta sa palay. Wala akong laro noong araw. Hindi ako naglalaro. Yung katulad ng mga kabataan ngayon na puro trabaho. Kung hindi palay, tubuhan. Pag hindi tubuhan, palay. Kung wala naman palay, yung kalabaw ko, pinapastol ko yan. Basta laging nasa trabaho ako. Tapos, pag inuwi ko na yung kalabaw sa talian, busog na, tinitingnan ko yung mga galon namin, walang laman tubig, nag-iigib pa ako kasi balon yung iniigiban namin, napakalayo. Napakalayo yung igiban namin, kailangan mag-iigib ka. Kalating oras yung lalakarin mo, makapag-igib ka lang. Oo, ganun. Wala akong laro, hindi katulad ng mga bata ngayon na dami ng luho. Ako, hindi. Wala akong luho nung araw. Trabaho lang. Ako ang panganay dito Kumbaga, yung mga magulang ko, ako yung umaalalay. Nagtatrabaho yung dalawang papa at mama ko. Nagtatrabaho sila. So, ako yung naiwan na medyo may edad-edad na sa bahay. Nag-iigib ako. Tapos, nagsasaing. Tapos marunong nga ako maggulay-gulay noong araw. Sa edad kong 8 taon yata yun. 7, 8 taon, marunong magsaing saka magluto-luto. Kapag uwi ng mga magulang ko, may mga sinaing na, may ulam na, gulay. Gugulay ako ng langka kasi marami kaming langka noong araw Yung langka ginagataan ko. O di kain nila mga magulang ko, may tubig na, busog na yung kalabaw. Tapos pagdating ng linggo, punta na naman kami doon sa palayan. Kami. Yung ang tawag nito, yung iba yung palay na bagong tanim. Dinadamuhan namin yan. Nilalamutak namin yung puno para matanggal yung mga damo-damo doon sa puno ng palay. Kaya trabaho. Hindi ako naging malaya noon. Hindi ako nakaranas na magiging bata. Maliit pa lang ako, talagang hinubog na ako sa trabaho. Ganun trabaho.
Kaya, kaya pag may magsabi sa akin, kaya mo yan? Sabi ko, "Oh, ako pa ba? Yan lang." Marami ng trabaho dumaan sa buhay ko, kaya hindi ko hindi yan hirap para sa akin. Lalo na sa Ganyan din mga, yata yung mga ate ko, yung mga kapatid ko. Yan din yata naranasan din nila. Yun, kaya ako, yung kuya ko, basta kaming mga maliliit. Yung mga last na ng mga hindi na namin naranasan yung mga ganyan. ay hindi na yan, pag mga huli na, yung mga kapatid ko yung huli sa akin, hayahay na sila. Pero ako, tsaka yung si Telma, kasi sumunod sa akin, at saka yung si Rodolfo Jr., medyo nakaranas-ranas siya ng hirap-hirap talaga na bongga. Kaya, kaya pagdating sa sipag-sipag, kaya pag dito sa Tagalog, kahit anong sipag mo, kung wala naman talagang gagawin, talagang mananatili ka talagang hindi ka tulad sa probinsya nga, kung walang trabaho, hindi maghahanap tayo ng gulay. O kaya magtatanim-tanim tayo. O kaya, ano lang ang pwedeng gawin ba na malibang ka sa buhay mo? Kasi nga malawak sa lugar ng probinsya. Yung ganun. Shout out Sir Gary Gapasin. Hello, hello, hello. Good morning. Ayan, thank you for coming po. O, diba? Ayan, basta yung mga panganay naranasan siguro nila yung mga ganyan. Ganun. O, diba? Kaya sarap ng tumira sa mga bandang probinsya nga eh. Kaya sabi ko, nung araw kasi, hindi kami hirap sa pagkain, pero hirap kami sa pera. Kasi probinsya eh. Pero pag pagkain, ang dami. May mais, may palay, may saging, may kamutihan, may prutas, may nyogan. Kaya hindi ka magugutom. Kasi masipag kami. Ang problema lang, never kaming nakakahawak ng 1,000. Hindi kami nakakahawak kasi nga sa gipit ng pera. Kailangan mo magtrabaho para makahawak ka ng pera. Kahit hindi ka gutom, kailangan mo pa rin ng pera dahil gusto po yung damit mo, paulit-ulit na lang na isusuotin mo, di wala kang bago. Wala. Butas-butas yung damit mo, ganyan. Yan yung buhay namin yung araw. Or Sir Henry, ano pa ito? Mas makapal. Bakit? Mas makapal na yung eyebag mo dyan sa pilik mata mo, yung dito ba? Sa akin? Sa eyelid mo. Oo. Oo. Diba? Hindi ba? Yung eyebag mo ba? Ito, di ba? Yung eyebag mo, mas makapal na kaysa yung dito, yung, di ba, yung may hati dito. Oo nga eh. Bakit? Ako dito makapal yung, medyo makapal yung yung dito na. Pero, yan, kaysa dito. Kaya naiinis ako dito pag pag nagpipicture ako, tapos makikita mo makapal. Naiinis ako. You will share? Ayan. Ayan. Taga sa inyo yan. Hello, Sir Newell. Kumusta po? Kumusta po? Ano pong balita? Ano pong balita sa nararamdaman mo? Anong taga-amin? Taga Leyte. Ano ka ba? Hindi mo naman alam? Hindi, dito. Cavite. Malay mo kung taga Cavite yan. Hindi nga. Dati ko nang sinasabi taga Leyte siya. Yan. Good morning, good morning, good morning, Sir Newell. At nagising ka. O diba? Salamat, salamat. Ayan. Kumusta po, kumusta po, kumusta po? Nagro-ronda pa ba kayo? Ayan. So, Sir Enrique, I think let's gonna stop this
kasi medyo yung mata ko inaantok na at nagugutom ako kaso wala akong stock ang aking kapagkainan. Ano ba yan? Ay, yeah. Ayan. Sige, sige. So, naantok na rin ako kasi di ba, alam mo naman maaga na tayo natutulog. Ay ako pala, hindi pala kita kasama. Hindi ko alam anong oras ka natulog. Ako nga rin. Lalo tuloy akong hindi nakatulog ng maayos kagabi. Bakit? Ewan ko. Nung pinatay mo, Bakit? panay naman, parang bigla na lang akong bumangon ba? Hinahanap ko yung cellphone ko. Yung cellphone ko, baka ang kausap ko. Patay, pinatay na. Sabi ko. Siyempre. Biglit na naman. Pinatay ko na. Para kwenta yung kausap ko, di pinatay ko na. Walang kwenta kausap ko. Yan. Shout out, ma'am. Ano ba yun? Ma'am Maricar Gonzalez. Abrasaldo. Hello. Yan. Shout out din kay Sir Josh Colminas na founder nila. Yun. So, thank you, Ma'am Maricar Gonzalez. Abrasaldo. Thank you sa inyong pagdating. Good morning. Ayan, good morning, ma'am. Medyo palalim na po yung... Yun, umaga na, pero yun. Yan, salamat po sa pag-attend ng invite ni Sir Josh Colminas po. Yan po sa inyo, ma'am. Bago po kami magtapos, nais ko lang po sanang sabihin sa inyo na mag-ingat-ingat po kayo sa inyong mga sarili kahit saan man kayo naroon ngayon umaga. Salamat na rin po sa inyong pagdating. Good. Yan. So, diba? So, again, magsha-shoutout na po ako, Sir Enrique, before we end up this Ayan. So, shout out kay Ma'am Maricar Gonzalez Abrazaldo, kay Sir Muel, Sir ng Leyte, kay Sir Gary Kapasin, kay Ma'am Maria, kay Sir Josh Colminas ng Riyadh, kay Ma'am Menchi Cantara Eliorin ng Hong Kong, kay sino pa ba? Kay Miss Diane Castro, kay Sir sino ba yun? Kay Sir Lex. Wait lang, mami. Okay. Ma'am, ako po pala si Enrique Cañete po at pakihanap na lang po dyan sa inyong mga platform. Enrique Cañete po. Ayan. Sige, partner. Okay. Okay. Kay Sir Lex, kay Sir Pasensya na Sniper. Ayan. Sino pa po yung iba? Kay Enrique Jr., kay Ambo TV Vlog, kay sino pa yung dumating? Kay Sir Elmer. Ano yan? Erwin Bernacer. Kay Sir Rosario Ginakaran and family, kay Sir Prince Nicho Vlog. Ayan. O, diba? Diba yan? Ayan. At kay Sir Jason Katahan. Yun. Sila yun. So, shoutout po sa inyong lahat na dumating at naki-join dito sa live namin na ito. Maraming salamat at sana po sa susunod naming pagla-live ay makikita ulit namin ang inyong mga pangalan dito sa screen na ito. At tayo po'y magpentuhan, magmahalan, at tayo'y mag-ibigan. O diba, bonggang-bongga. At pwede tayong mag-share kung ano man ang mga nasa isip natin na nakakabuti para sa atin at sa ating kapwa. So sa lahat ng mga tao, buong mundo, ayan,
saan mang lupalop kayo po naroroon, mag-iingat-ingat po kayo at ayun, maging mabuti kayong tao. Ganun. At stay safe, stay healthy, and be happy. Yon. Ikaw naman, it's your turn, partner. Yun, kagaya po ng sinabi ng aking partner, and shout out na rin po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdating at kagalak sa inyong pagbisita po sa amin live ngayon kahit pa umaga na at nandiyan kayo sa pamumuno po ni Sir Joshua Carminas. Tama ba yun, partner? Thank you sa iyo, sir. Tatawag sa inyong mga kagrupo at sa mga nauna po kanina nga nag-comment po sa amin. Thank you po sa inyo. At hindi ko na lang po kayo babanggitin dahil natawag na po kayo ng aking partner. Pasasalamatan ko na lang po kayo ng bonggang-bongga dahil nandito po kayo sa gabing ito. Hindi kayo nawawala. At sana po mag-ingat-ingat po tayong lahat at gabayan po sana tayo ng buong may kapal. Magandang umaga at sa iyo, partner. Magandang umaga din sa iyo, partner, at ang ating mga mata ay nangangalit na. O, diba? Good night, everyone. Good night, people. Good night, Facebook. See you tomorrow again. And I love you all. God bless. Bye-bye. Mwah, 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 mwah. Bye. Bye-bye, Sir Enrique. Bye-bye, partner. Finish ko na.